So, ayan, good morning po sa ating lahat. Sige po, maaari po tayong tumayo. And pwede ba, bago po tayo mag-start sa ating praise and worship, maaari ba, batiin mo natin ang katabi natin ng good morning. Good morning. Ayan, so this morning, no, i-ready natin yung ating spirit, i-ready natin yung ating sarili as we worship the Lord this morning. And I know na marami dito yung kulang pa sa tulog, pero we choose na pumunta dito ng maaga para makarinig na simulan natin yung taon natin ng may pagpapasalamat para sa Panginoon. And as we start this morning sa ating praises and worship, let's come up in a prayer po muna. Lord, Heavenly Father, we thank you, O God, sa sandaling ito. We thank you, Panginoon, sa presence po ng bawat isa. We thank you, O God, for another year, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin. We thank you, Panginoon, for all the things, Panginoon, na ginawa mo sa amin at sa mga gagawin mo pa. Lord, this morning po, help us po to prepare ourselves, to prepare, Panginoon, ang aming puso, ang aming sarili, and we are asking, Panginoon, ang Holy Spirit mo ang siyang kumilos sa buhay ng bawat isa. Lord, itong aayusin ko namin, tanggapin niyo po ito, O God, dahil Lord, deserve niyo, Panginoon, ang mapapurihan at ang maawitan. I-offer po natin itong mga sandali ito sa Panginoon. You got a light inside those lungs.
Oh, don't you get shy in me, lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Live and praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So much of the hands praise you again and again. So that love is Lord. Hallelujah. Hallelujah. I know it's not much, but I ask it for a king. Set for a heart singing hallelujah. Hallelujah. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every vow. This is my surrender. I'll be good for you. Do whatever you want to. Do whatever you want to. And I'll make good for you. To do whatever you want to. To do whatever you want to. Lay it down, every burden, every ground. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every vow. This is my surrender. My surrender. Here is where I lay it down. Every burden, every vow. This is my surrender. For you, do whatever you want to. Do whatever you want to. I will make room for you. Do whatever you want to. Do whatever you want to. I will make room for you. Do whatever you want to. Do whatever you want to. I'll make room for you. Do whatever you want to. Do whatever you want to. Break down the walls of all my religion. You're always there. You're always there.
the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your ways better. Your ways better. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you. Do whatever you want to do whatever you want to. Where I lay it down, and all my chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. You are all we're chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Let everything that is said, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that is said, praise the Lord, praise the Lord. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when the shore, praise Him now. I'll praise when I'm hungry, praise the mountain. I'll praise in the water. My enemies drown. As long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I'm breathing. And I praise when I'm down. I'll praise cause I know you're still in control. Cause praise is a weapon, it's more than a sound. I praise is a shout, that is very good. As long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I will be behind. My God is alive. How could I even inside? Praise the Lord, Oh my soul.
quiet. My God is alive. How could I keep him inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Oh, my soul. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. To hinder us para mag-worship sa Lord. Amen ba yun? Amen. Then pwede ba ang lahat ay umawit ng may kagalakan sa Panginoon? Amen ba? Amen. Inawitan po natin ang ating Lord. Yung sabi ko. My heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you've done? Keep on loving me. Cause my heart to sing. Oh, you make me Come alive again. Oh, you make make me come alive again. Oh, this is the moment. Oh, Everything changes. oh, You are my breakthrough. I praise you. I praise you. So come on, everybody. Celebrate. You never stop singing. And keep on loving me. Cause my heart to sing. Oh, you make me come alive again. Oh, you make me come alive again. Oh, this is the moment. Oh, Everything changes. oh, You are my breakthrough. I praise you. I praise you. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, You are my breakthrough. I praise you. I praise you. You are good. 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 Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. I praise you.
Let's pray po muna. Lord, we truly grateful, Lord, sa panibagong year na ibinigay niyo po sa amin, Lord. And Lord, thank you po sa pagluwa niyo these past years, Lord. Thank you po sa palaging pagbabay sa amin, Lord. And thank you, Lord, sa pagsama sa amin. And Lord, I pray, oh Lord, na mas mapalalim pa po yung relationship namin sa iyo, Lord. And Lord, Lord, I pray, oh Lord, na yung mga words na maririnig namin, yung marireceive namin, oh Lord, I pray po, Lord, na may sa puso po namin ito, Lord, and may sa gawa, Lord. And Lord, I want you, Lord, na buksan po ang aming puso't isipan sa mga word na maririnig po namin. And Lord, I pray, Lord, na kayo po ang magbigay ng wisdom kay Pastor, Lord, para sa word na gusto niyo pong iparating sa amin, O Lord. And Lord, I pray po, O Lord, na ma-help niyo po kami gawin tong mga gusto niyo pong gawin namin. And Lord, huwag niyo po kami pababayaan, Lord. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Pilipinas. May upuan ng iba eh. Hindi ba Oo, wala kayo sa school. Ikaw ba? Happy New Year po sa bawat isa. Praise God for waking up early for the first Sunday of 2026. Ano po? Alam niyo po, journey has its beginning. Naniniwala po ba tayo? Every journey has its beginning. Your journey for 2026 starts today. As you are here, today, waking up early for the year 2026. So kasi, how many weeks we have for 1 year? In a one year? We have 52 weeks. Sa 52 na yun, at least ay itong na yun. No? It's a good start. In a race, maganda merong simula. Tapos hindi natin yung ulo, pero then you will experience new for this year. Maaaring yung mga leftover ng 2025 hindi masama. Mga bagay na dumating sa ating buhay, mga memories, experience na naranasan natin noong 2025, things that we have in abundance last year might not be sinful and harmful, pero gusto ko pong sabihin, lahat merong expiration date. Kumakain po ba kayo ng expired? Yan ang unang-unang tinitignan ng mga, alam nyo, napansin ko po sa mga kababaihan, pagka nag-grocery, ang tagal talaga mag-grocery. Ang tagal. Bakit baka ako ang tagal-tagal mag-grocery ng mga kababaihan? Samantalang ako, anong kailangan? May listahan. Lagay. Push. Lagay sa push cart. Pag mga babae, pag nag-grocery, napapansin ko, pag may kinuha, tatasahin ko. Ano ba expiry date nito?
Ano ba ang calories nito? Nakakataba ba to? Ayan, no? Kaya ang tagal, di ba? We are conscious about the contents. We are conscious about how long it will last. The potency period. No? Walang masama sa lumabis, sa sumobra. Pero ang tanong, hindi pa ba panis? Everything has its due season. In Ecclesiastes chapter 3, verse 1. Baka yung natira sa atin na gustong-gusto pa rin natin, pang 2025 na lang yun, hindi na pang 2026. Kasi bakit? May bago si Lord para sa iyo sa taong ito. But you need to clear out what you have in 2025. You need to see that God will bring you a new thing. Ecclesiastes chapter 3 verse 6b. Sabi po doon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 6b in NIV. A time to keep and a time to throw away. Sabi doon, may mga bagay na kailangan mo pang i-keep. Dahil yun ang kailangan. No? Dahil yun ang nararapat. But there is a time to throw away. Kasi baka iyon na ang masyadong nakakapagbigay ng sikip sa buhay mo. Bigat sa buhay mo. You need to throw away. You need, sabi nga, to declutter. Baka masyado pa rin punong-puno. Wala nang paglalagyan. Napansin po ninyo yun? Yung mga aparador ninyo, baka meron pa kayo mga damit na naan doon, 15 years ago na, nandun pa din. Isusuot mo pa ba yun? Ngayon 2026? 15 years ago na yun. No? Although buhay pa ang pag-asa mo, na magpipit pa rin sa'yo yun, baka hindi na. Bigay mo na sa iba na baka makinabang. O baka wala na sa style. No? Kasi meron tayong mga ganun eh. Pero hanggat hindi mo natatanggal yung mga damit mo na nandun pa rin sa closet mo, mahihirapan ka maglagay ulit ng bago. We need a time to keep and a time to throw away. There's a time to let go. Clear out the leftover of 2025. There is a clear, greater things that God will do this year. There's something good in store for you for this year. We need to believe it. We need to see it. Kasi pag hindi mo kini-clear out yung meron ka sa 2025, yung mata mo, yung attention mo, baka nandun pa rin na nahihirapan ka na makita kung ano ang bagay na gagawin sa iyo ng Diyos sa taong ito. Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. I'm reading from the New Living Translation in Isaiah 43 verses 18 to 19. But forget all that it is nothing compared to what I am going to do. For I am about to do something new. Tingnan po natin to. See. Ulitin po natin. See.
Sabihin po natin yan sa katabi natin, see. Ayan, no? Ibig sabihin, tinatawag ng God yung ating attention. Kinukuha ng God yung attention mo. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. Nais ng God sa umagang ito, kuhanin yung attention natin, kuhanin yung focus natin that He is doing something great, but we need to clear out something in our life. We need to be aware na hindi tayo dapat lingon ng lingon sa nakaraan natin. Kailangan natin makita yung gagawin ng Diyos sa buhay natin. Yesterday's blessing can become today's blockage if you are not aware. Kaya sabi ni God, see. No? Kasi baka hindi natin nakikita that your yesterday's blessing is now your blockage for 2026. That God wants us to be aware of it. Alam niyo po, hindi magsasawa ang Diyos sa kanyang katapatan sa atin. Katulad ng bukang liwayway na yan, katulad ng kagandahan ng nakikita natin ngayon sa pagsikat ng araw, ang kabutihan at katapatan at awa ng Diyos hindi nagbabago sa atin sa lahat ng panahon at sa lahat ng sandali. Kaya kahit na i-clear out man natin yung nakaraan ng 2025, we can expect something greater that He will give us. Lamentations chapter 3 verse 22 to 23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. In ESV. So we need to clear out the leftover if we want and we are preparing for the new things God will do. If we want to make room for new. Katulad po ng inawit natin kanina. Secondly, we can prepare by cutting what slows you down. Cutting what slows you down. If we will go back to our text in Leviticus chapter 26 verse 10, sabi po doon, you will have to move it out. No? Sabi po, as we read it, you will still be eating last year's harvest when you will have to move it out. We need to have yung cutting of the things that slows us down, that slows you down. And it reminds us that something in us should be intentionally removed. We need to act on it. We need to move on. Kailangan po natin gumalaw papunta sa plano ng Diyos sa taong ito. Though 2025 is a great year, we need to live 2025 and step to 2026. Kasi meron ding mga bagay na nasa 2025 nakapagpabagal sa atin. Nakapagbigay ng bigat sa atin. So we need to cut it down. Remember that blessing doesn't cancel responsibility. It is our responsibility that we intentionally make the right decision for 2026. And that is to cancel what weighs us down, what slows us down. And we must learn
to partner with God this year. Pag kumikilos po tayo, kailangan natin tukuyin ano ba yung nakapagpabagal at nakakapagpabagal sa atin. Meron po ba kayong naalala ng 2025? Bakit ganon? Mabilis naman yung aking journey from January to June. Pagdating ng July to December, parang bumagal yata. Do you make that self-evaluation? Na-evaluate po ba natin yung ating movement, yung ating journey sa natitirang quarter ng 2025 o sa mid-year ng 2025? How do we move in the past year? So kung meron mga bagay na gano'n, huwag na nating dalhin sa panibagong taon. Iwan na natin sa 2025. Hebrews chapter 12, 1b. Hebrews chapter 12, 1b. I'll be reading from the Contemporary English Version or CEV. So we must get rid of everything that slows us down, especially the sin that just won't let go. Baka kasalanan nakapagpabagal sa atin. But sometimes things that slows us down is not only sin, but sometimes it is packaged in a way of blessing. Ngayon po magaling na mag-deceive ang enemy, no? Hindi lang sin, hindi lang temptation, sometimes blessing. Blessing yung nakapagpabagal sa iyo. Hindi ko po ibig sabihin na sa 2026, hindi na tayo magkaroon ng panibagong blessing. But look on the things that you consider blessing, that instead of blessing your life, it has made curse and weigh you down. Ano po mga halimbawa niyan? Na-bless ka financially. How do you use your finances in 2025? Do you evaluate your financial standing in 2025 so that you can make it better in 2026? How do you spend your resources in 2025? Your faithfulness in 2025 should be much greater in 2026 because greater is coming for you. Pero kung yung stewardship mo ng 2025 hindi okay, lalo na sa 2026 carry over. So cut down, even it is blessing. Sometimes the enemy is also using word. Ay, salamat. Na-promote ako. Promotion. Promotion is a good thing. Promotion is what we work for and what we prayed for. But sometimes if it takes so much of your time, so much of your effort, so much of your energy, that you have no room for God, you have no room for your family, you have no room for your personal growth, blessing can be a curse. So think it over. What are the things that you must cut down that slows you down in 2025? You need to get rid of it. Pastor, mag-resign na po ba ako sa trabaho ko? Hindi po ako sasagot niyan, ikaw. Ang tanong dyan,
Does your work compensate the value that God wants you to have? Hindi po blessed dahil blessing, talagang blessing. Suriin natin. Hindi ko po sinabi na, sabi ni Pastor, mag-resign na ako. Hindi ko po sinabi mag-resign. Ang sinabi ko po, let's evaluate. Let's evaluate. Let's think it over. There are things that we must focus for 2026. Kailangan po hindi manakaw yung ating pong focus in everything that God is directing us. So get rid of the things that is not worthy of your attention. Nagkaroon ka na ng bagong cellphone. Blessing. Diba? Maganda yun. Kaya lang, baka hindi na nakarating sa focus that is productive yung life mo. Kung hindi, palagi na lang doon sa iyong gadget. No? So your way of getting the blessing and using the blessing is not the way that God wants you to use it. When we speak of cutting what slows us down, it's not cruelty. Pag sinabi po natin cutting down, it's not about being cruel, but being clear. It's not about cruelty in doing, but it is about clarity. John chapter 15, verse 2. He cuts off every branch of mine that does not produce fruit. He also trims every branch that produces fruit to prepare it to produce even more. Isa sa mga pinanghihinayangan ko pagka ako po ay nag-garden, yung bang ganda ng bulaklak ng halaman. Ano ba nakakahinayang na putulin? Pero yung pala, pagka nagtitrim down tayo, lalong gumaganda. Lalong hindi nawawala sa structure. Lalong nagmumultiply. So, kailangan talaga mayroong constant na maintenance sa atin. And maintenance in our life sometimes done by God through this trimming process, cutting process. Sino po dito nag-enjoy sa mulberry tree natin sa baba? O, namingiti na yung iba doon, no? Palagi nag-aantay sa mulberry natin yan, no? Uy! Meron ng hinog. Sarap, di ba? Alam niyo po ba na yung ating mulberry sa baba na tinanim ni Ate Jasmine? Nung unang mga taas niya, ibig sabihin, tubo niya, nag-uusap kami. Sabi ko, Ate Jas, hindi mamumunga yan. Bakit naman, Pastor? Kailangan mong putulin ang mga sakit. Sayang naman, malago. Hindi, kailangan mong putulin. Kasi pag pinutol mo yan, pag sulpot yung panibagong dahon, kasabay ay bunga. Kaya pag nakikita nyo po yan na walang mga dahon, nagpe-prepare yun sa panibagong pamumunga dahil pinutol na lahat ni Ate Jasmine. Kasi meron ulit mga ibang nag-aantay sa pamumunga. Diba? Ganon din po tayo sa life natin. We need constant maintenance. Maintenance ng God sa atin.
when He sees something that will not help us down, will not help us in our life, He trims down. He trims us. He keeps us in our right form. Marami pong ibibigay si Lord sa atin. Pero kailangan po, we need to trim down and move out so that new things can move in. Hindi po tayo pwedeng nananalangin for more in our life kung wala namang space na paglalagyan si Lord sa buhay natin. Yung paglalagyan ng Lord sa buhay natin, we make room by God doing the process of trimming down, cutting what slows us down. Kaya kung meron mang nawawala sa atin, I thank you, Lord. Pinaprepare niyo lang po ako sa much more fruitfulness, much more multiplication. Kaya, yung nawawala sa atin, hindi po talaga kawalan pag si Lord ang kumilos. Because that is our preparation. Ito po ay magandang panimula sa atin para ihanda ang ating puso at ating kaisipan na kung meron mang bagay na mawawala sa atin in the beginning of this year, God is preparing us. Lastly, we need to be connected to the next, or that we can prepare by connecting to the next. Balikan po natin yung ating pong verse in Leviticus chapter 26 verse 10. You will be eating last year's harvest when you will have to move it out. Yung huling phrase po sabi, to make room for the new. To make room for the new. Making room for the new is connecting to your next. There is a next thing that will happen for 2025. God didn't make room for the new without a purpose. When God said, move out the leftovers, He is pointing to what He intended to do this year. Kaya meron siyang pinamove out kasi meron siyang next step na gagawin. Kaya meron siyang tinitrim down kasi merong multiplication na gagawin. God directs us to the next, and it's always connected to His act and what He will give in our life. What's coming needs space. We cannot be full and cluttered for 2025 of 2025. We need to be prepared for what will God give us in 2026. Kumusta po ang space natin? May paglalagyan pa po ba tayo sa buhay natin? For more. Do you want more for 2026? So you should have more rooms and make room for the new. Years ago, ay nagkaroon po yung isang fast food chain dito sa Pilipinas, American company fast food chain. Siguro napansin nyo rin ngayon pag nakain kayo doon. Yung kanilang burger ay yung iniihaw. Actually siya lang yung nakita kong nagpasimula talaga noon. Yung burger patty ay imbis na piniprito, yung sa kanya flame grilled. Wow, talagang kaya yung kanyang burger medyo mas mahal kaysa sa iba kasi flame grilled daw, no? Hindi siya pinirito, inihaw, no? Ano siya. So, meron silang isang promo. Nung sila ay dumating dito sa Pilipinas, ginaya nila kung ano yung ginagawa in the US. At yun, yung kanilang free refill ng kanilang drinks. Naalala nyo po yun? Yung mga unang-unang taon nila dito sa Pilipinas, nakalabas yung kanilang yung kanilang dispenser
at bibili ka lang ng ano sa kanila, ng cup, you are free to refill anytime. Kahit na anong, yun nga mga nakikita kong umiinom doon, pinaghahalo, Mountain Dew, Coke, tapos Royal. Ano kaya lasa nun? Sabi ko, ano kaya, parang punch na ba ang lasa nun? No? Yung iba nakikita ko, walang tigil talaga, no? Pero meron akong mga napansin, kaya hininto na nila yung ganun. Kasi naabuso pala. Matalino yung iba. May dala-dala palang water jack. Grabe. O di paglabas nga naman sa ano, mahigit pa sa 1.5 ang bit-bit nila. Bukod sa nakailang refill na sila. Sabi ng ibang mga wais. O wais ba yung gano'n? Inisahan mo talaga yung... Kaya yung company ngayon, ako, ganun pala mga Pilipino. Pinasok na lahat yung ano. Hindi ka na pwede ngayong unlimited refill. Alam niyo po, sa buhay po natin, we can only contain kung ano yung ating pong, we can only have what is our capacity. Kung ano yung capacity natin, katulad nun, pagka gumamit sila ng isang cup, yun lang ang kaya nilang punuin. Pero yung iba, matalino, naglagay sila ng makapagdala ng isang water jar. Ang laki ng capacity, no? So kaya nilang magbitbit na marami. Ano capacity natin? Do we enlarge our capacity for 2026? O kung ano yung lalagyan mo ng 2025, yung pa rin yung lalagyan mo ng 2026? May sabi po doon sa salita ng Panginoon, make room for the new. Ibig sabihin, enlarge your capacity. Alam niyo po, in doing the refill, the company doesn't limit yung mga customer that time. But their containers is their limitation. Sino po dito ang pagkatapos ng December, game na game pa rin sa buffet. Nag-iisip pa rin ay makapag-buffet na. Alam niyo po, meron akong nakitang promo. Ewan ko kung hanggang ngayon, promo pa rin. Good news para sa mga senior. Diba? Nakita ko yung rules nung isang buffet. Aba, pagka 70 years old, 75 years old, free na. Basta may kasama mo. Basta may paying na 3. Grabe. Pagka senior, 60, 50% off. Oh, grabe, no? Sabi nung iba, kaingit naman. Wow, galing. Alam niyo po, huwag kang mag-alala, darating ka rin doon. Pero kaya binigyan ng ganong promo kasi, bakit? Hindi na makakakain. Salad. Dami na ng bawal doon eh. Bawal ang pork, bawal ang shrimp, bawal ang beef. Dami ng bawal doon. Ibig sabihin, limited na yung kaya niya. Kasi yun na lang yung kaya i-contain niya. Limited na yung pwede sa kanya. Ganun po talaga, no? Yung capacity na prepare natin, yung kakayanan natin, will be our limit. So kung magpe-prepare tayo for 2026, laki-lakihan na natin yung ating limit. God's supply will not stop. But our capacity will determine our limit. Isaiah 54 verse 2. Sabi po dun sa Isaiah chapter 54 verse 2. Make your tent bigger
You need more room to live in. Yes, do it. Make the tents grow longer. Make the pegs that hold it stronger. In EEB or Easy English Bible. No? So ang ganda po na sinasabi dito ng salita ng Panginoon, ang encouragement, laki-lakihan na natin yung capacity natin. Because your capacity will determine your limit. Kumusta ang mga room natin? Wala na bang laman? Do we make room? Do we declutter? O hanggang ngayon, cluttered pa din? You should make room for you. Huh? Clear the leftovers. Cut what weigh us down. And let us connect to the next, because God's new move won't fit in a cluttered life. Thank God for 2025. And let's begin our journey in 2026. Let's make room for God to move in our lives. Let's make room for God for the new things that He will give us for this year. Let's have our prayer. Let's all please stand. And let's give this time to the Lord. As we dedicate the year 2026 for the new things that He will do. Panginoon, Diyos namin na mapagpala, mapagmahal, mapagkalinga. Sa umaga po ito, tunay na pinahayag namin sa amin pong pagdalo sa unang linggo ng taong 2026 na kami ay lubos na lumalapit sa inyo. Inilalapit ang aming pong pag-asa at pananampalataya sa mga bagay na inyo pong gagawin sa 2026 sa aming pong mga buhay. Panginoon, nais nga po namin na sa taong pong ito, higit pang maranasan ang inyo pong presensya sa aming pong buhay. Nais po namin na kayo, O Diyos, ang siyang pumilo sa amin sa lugar, Panginoon, na amin pong inihanda sa inyo, sa amin pong buhay. Lord, we want to make room for you to move in our lives. A space, Lord, wherein you are the only one that is the priority. Lord, continue to work, Panginoon, sa lahat ng areas ng aming pong buhay. Meron mang, Panginoon, magandang bagay na naiwan sa 2025. Lord, tulungan niyo po kami na matuto sa mga bagay na iyon, pahalagahan. Ngunit turuan niyo po kami mag-move on para sa mga bagong bagay. Salamat po na ang aming paglago ay hindi lamang nakapako sa nakaraan, kung hindi ang aming pong pagtanaw sa magandang bukas na inyong pinagkakaloob sa amin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na ang inyong salita ay malinaw. Na kayo, O Diyos, ang nagbubukas sa mga bagong bagay sa amin. At turuan niyo po kami na sa pagbubukas sa maraming bagay na iyon, kami ay maging handa. Kami ay patuloy, Panginoon, na sa inyo manalig at manampalataya. Patuloy sa inyo umasa. Patuloy, Panginoon, hilingin ang inyong pong patnubay, karunungan sa tamang mga desisyon na amin pong gagawin, sa tamang hakbang na amin pong gagawin, at sa mga
bagay, Panginoon, na kinakailangan naming pagbigyan ng aming pong atensyon, ng aming pong focus sa taong pong ito. O Ama namin, salamat po sa inyong pong mga paalala. Nais po namin, Panginoon, na ang taong ito, kung paano naging matagumpay ang 2025, ay mas higit na maging dakila at lalong matagumpay sa inyong pong kaluwalhatian, sapagkat nais po namin kayo lamang maparangalan sa aming pong buhay. O Ama, sa inyo po ang aming pasasalamat sa panibagong taon na ito, sa panibagong panimula, sa panibagong pagkilos na aming pong mararanasan buhat po sa inyo. Sa inyo po ang parangal, sa inyo po ang aming pagsamba sa umaga po ito, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Because this is the first Sunday of January, the first month of 2026, we will also have our first Lord's Supper for the year 2026. And before we have this commemoration of what God has commanded us to remember Him through this act of having the Lord's Supper, the symbol of His body and blood, tayo po ay magbigay ng pansumandaling katahimikan, pansumandaling paghahanda, at pananalangin sa ating pong pagtanggap ng ating pong banal na hapunan. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Ama namin Diyos, sa dakila at makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat na mayroong pagkakataon ng aming pong pagtupad sa inyo pong itinagubilin sa amin, na kayo po ay aming alalahanin sa pagtanggap ng mga simbolo ng inyong katawan at ng inyong dugo. Salamat po, Panginoon, na kayo ay nagbigay ng inyong pong sarili. Kayo po ay nagkatawang tao, namatay sa krus, upang patuloy na ipadama sa amin ang kalakihan ng inyong pong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Nawa sa umagang ito, sa amin pong pagtupad sa inyong pong itinagubilin, sa amin pong pagtanggap ng mga simbolo pong ito, kayo lamang ang aming pong paparangalan. Kayo lamang, Panginoon, ang madakila namin. Ihanda niyo po ang aming mga puso at aming mga isipan. Tanggalin niyo po ang mga bagay, Panginoon, na balakid na maaaring maging hadlang sa aming pong pagtanggap ng inyong banal na dugo at ng inyong katawan na sinisimbolo ng tinapay at ng saro. Nawa, O Diyos, kayo, O Diyos, ang aming madakila sa aming pong kalagitnaan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus.
I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Tanggapin po natin ang tinapay. You were betrayed, you held the cup. After giving thanks, you lifted him up. This is my love, who I told you. And as you drink it, remember me. This is my blood. And as you drink it, remember me. On the night you were betrayed, you held the cup. After giving thanks, you lifted him up. This is my love, oh, and as you drink it, remember this is my love, and as you drink it, In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Tanggapin po natin ang sahod.
For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Pangunahan po tayo sa isang panalangin ni Osan. Sige po, tayo ay tumayo. Aming dakilang Diyos, maraming pong salamat sa inyong salita na aming napakinggan. Salamat, Panginoon, that starting this year, 2026, being a successful na nagagawin mo sa iyong mga anak. Ngayon pa lang, Panginoon, kami ay nagpapasalamat at nagpupuri. Dalangin po namin na make this church to expand. Ganun din ang iyong mga anak. Gawin mo ulo, not a tail, Panginoon. Ang bawat isa sa anumang landas ng kanilang mga gawain sa buhay, sa trabaho, sa school. And you promise us, Lord, that you will make us the head, not the tail. Salamat po, Panginoon, na even the dry river, Panginoon, ay the dry land, you will make a river. Salamat, Panginoon, dahil walang imposible sa inyo. Ngayon din, Panginoon, salamat sa pagpapaalala, and thank you so much, Lord, for to remember your suffering in that cross of Calvary. Salamat, Panginoon, dahil sa inyong kamatayan kami po ay naligtas. Purihin ang pangalan mo, O Diyos, at dalangin po namin na this year 2026, Panginoon, ay you will make us like an eagle, that we can fly high, O Lord, sa anumang landas na aming gagawin, maging sa evangelization. Make us gawin mo kaming matapang, Panginoon, para ibahagi ang iyong banal na salita sa aming kaibigan, sa aming family, sa lahat ng taong makakasalamuhan namin, at gawin mong this year 2026, Panginoon, ay maging fruitful sa aming buhay bilang iyong mga anak. Salamat, O Diyos. We praise your name in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at Happy New Year. So, what a pleasant experience for us to worship and receive the message of God while sunbathing. Enjoy po natin ang sunlight. Ito po ay biyaya ng Panginoon. Napakaganda, no, na sa umagang ito. Ang Sunday na to ay blockbuster para sa Panginoon at para sa atin. Maganda pong tingnan, ang dami at marami pang humahabol, no? Salamat sa Panginoon na yung unang linggo ng 2026 at unang oras ng araw na ito ay para sa Panginoon. Tayo ay para sa Panginoon. Tayong nagmamahal sa Panginoon at minamahal niya. Tayong nagpapahalaga sa kapatiran, sa ating pagsasama-sama. Tayo na nagkakaisa para sa gawain ng Panginoon dito sa BLBC, purihin ng Panginoon. At lalo natin siyang pupurihin sa pagbabalik natin ng ating mga ikapu at kaloob sa Kanya. Andito po ang ating offering basket. We can come and walk in front to fill this basket of our tithes and offerings. Ayan, kasama po ang ating mga happy birthday Jesus bag.
Son, and Holy Ghost. Let us pray po. Lord Heavenly Father, maraming salamat Lord sa umagang ito Lord. Salamat Panginoon sa napakagandang umaga na binigay mo sa amin para papulihan ka Lord this year 2026 po Panginoon. Napakarami kong pinagdaan namin sa 2025 but still alam ko Lord na naging generous po yung ibang anak Panginoon. Dahil sa mga blessings Panginoon, through ups and down O Lord, nandyan ka palagi kasama ka namin. And alam ko Lord na nilaban mo kami ng taong 2025, yung mga naging successful yung mga negosyo, yung mga trabaho O Lord, mga promotion, yung mga grades po ng mga mag-aaral. Alam ko Lord na patuloy mong iingatan ang bawat isa. I pray O Lord sa tithes and offering this morning O Lord. Alam ko Panginoon na ito ay kulang pa Panginoon sa mga binigay mo sa amin. Kaya ito Lord ay nagsiserve as expansion Panginoon ng iyong iglesia dito sa lupa O Lord. Alam ko Panginoon na ang mga nagbigay nito ay taos-puso po nila ito binigay, hindi po pinili o ano pa man O Lord na nanggaling ng bukal sa puso nila. I pray O Lord sa tithes and offering Panginoon na magamit po namin ng pagpapaayos po ng iyong iglesia dito sa lupa ay mga other po namin na mga gagawin pa Panginoon and makareach po Panginoon sa mga angelo sa Panginoon and use us Panginoon palagi and maging generous po kami this 2026. Maraming salamat po sa obedience niyo. Amen. Ayan, I also would like to mention, no, in praise of God, yung legend ng BLBC. Wow, andito si Kuya Manny. At yung youngest worshiper natin, si Beth, ay andito rin. So, napakabuti ng Panginoon sa ating church, sa ating buhay. At meron din po tayong dito, bisita. No? First Sunday. Yung aking pamangkin. Pasok ka dito, si Leklek, no? Kasama natin sa ating pag-worship ng umaga. Taga General Trias, sa bahay po siya natulog kagabi. Welcome! Okay. Announcements. Yan. So, next Sunday po ay regular ng ating worship schedule which begins at 10 a.m. Ngayon lang po ay a special day ng ating worship ay nag-start ng 5 a.m. Salamat po sa inyong pagdalo sa ating worship service. And then, mayroon din po tayong itutuloy po natin ang ating Children's Sunday School next Sunday simultaneous with our worship service. Pag-pray natin, dumami yung ating kids. Kasi yung mga dito natin, ng mga worship leaders natin dito and primary leaders, sila po ay mga dating young Sunday schoolers. Kaya we're looking forward that the Lord will let these children grow to serve the Lord. Today din po ay meron po tayong primary calendaring and Thanksgiving ng mga primary leaders. Today, January 4, lunchtime. Kompleto ba ang mga primary leaders? Andito po ba? Yan. Today yan ating Thanksgiving and calendaring of activities. Online prayer gathering po ay patuloy every Wednesday at 6 a.m. via Google Meet. At ang ating pong kaugnay networks, Saturday morning prayer at 5:30 a.m. via Zoom. Wow! Ilang taon na tayo sa ating kaugnay network. Nagsimula po ito during pandemic time. August 2020, I think. Tapos nagdire-diretso na hanggang ngayon. Galing ng Panginoon. Ang ating pong weekly cell group ay nagpapatuloy po. Salamat sa mga improvements sa ating cell group dahil yung face-to-face ay nag-i-improve na rin po ngayon. Tina? Wala na tayong ibang special na announcements. Nadako po tayo sa pagbati sa ating mga birthday celebrators. Sa first month of the year 2026. Narito po ang ating mga birthday celebrators. Happy birthday! Kuya Paul! Andito siya. Our birthday boy. Ilan na siya? At saka, Kuya Justin! Nandun siya. Happy birthday! Sino ba? Ang
ating aabangan. Tayo daw. Pakilala. Okay. And then, ito pa po yung mga iba. Okay. John Paul, Igia, Kuya Jassy sa January 8. And then si Kian, January 10. Parang ano yun, next Saturday na, no? Papakain daw. Yes, si Ate Rona. Tomas. Asa na si Ate? Ayan, no? Ko coffee. No? January 12. Uy, si Sam. Tapos, si Sam, ang ating soon to be pastor. Bata pa, no? Pangarap kasi niya yan eh. So, January 23, si Kuya Elmer. January 29. At siyempre, wedding anniversary ni Pastor Mark at ni Ate Dana. January 7. Wow, January 4 ngayon. So, babatiin natin siya sa Wednesday. Na kailangan na lahat tayo present sa ating online prayer gathering. Babatiin natin sila. Marami pong salamat. Balik natin ang mic kay Pastor Mark. Tayo po ay tumayo lahat and let's have our closing song and then make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen and amen. God bless po. Happy New Year po sa bawat isa.